nung pong mga nakakaraan ay natalakay po natin ang iba't ibang lesson patungkol po sa ating ano po ba ang disipulo? Ano ba ang discipleship? Pangatlo, ano po ang una po, ano ang disciple? Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng believer at disciple? And then pangatlo, ano ang discipleship? And then tiningnan natin dito sa lesson 4 natin, the mark of a true disciple. Okay? Ano ba ang marka ng tunay na disipulo? So ngayong gabi po ay pag-aaralan po natin ang characteristics of a true disciple. Ano ba yung mga katangian ng mga ano ba ang katangian ng tunay na disipulo? Medyo na hindi ko alam kung okay po yung ating sana po ay okay. Walang problema yung signal natin para po hindi tayo ma-interrupt. Kung meron pong ayan. Okay. So, tunghayan po natin mga kapatid. Marami po ang nagsasabi sa atin na mga Kristiyano na ako ay Kristiyano. At opo, Kristiyano nga po tayo. Minsan sinasabi po natin na ako ay born again. Okay? At minsan naman sinasabi naman ng ilan, ako naman ay nagsisimba. Ngunit ang tanong kapatid ay hindi lamang kung ano ang title natin, kung ano ang ating lifestyle, kung ano ang ginagawa natin araw-araw. Ang tunay po na disciple ay hindi nakikilala sa sinasabi lamang niya. Nakikilala po siya sa kanyang tunay na pamumuhay. Okay po? So, mahalaga po ang malaman natin ang pagkakaiba ng marks at characteristics. Okay? Ano ba ang marka at characteristics? Nung nakaraang lesson po natin, pinag-aralan natin, pinag-usapan natin ang marks of a true disciple. Ang marks ay mga palatandaan o ebidensya sa ibang salita ng isang tao ay tunay na alagad o disipulo ni Kristo. Okay po? Ano naman po ang characteristics o katangian? Okay? Ang katangian po ay isang lifestyle na unti-unting nabubuo sa buhay ng isang disciple habang siya ay lumalakad kasama ni Jesus. Okay po? Ayan. Tingnan po natin ang iba pang pagkakaiba nitong dalawa na ito. Okay. Tingnan po natin ang pagkakaiba nitong dalawa na ito. Okay. Pansinin po natin ang sinasabi po dito sa pagkakaiba nitong dalawa, Okay. Good morning, Sister Margie, Sir Seda. Ayan, watching po siya. Mag-aral tayo, Sister Margie, Okay, pansinin po natin dito yung pagkakaiba ng marka at ng characteristics o yung katangian. Okay po. Tingnan po natin mga kapatid. Marks ay tumutukoy sa mga nakikitang ebidensya o palatandaan ng isang tao ay tunay na disipulo ni Kristo. Okay? Ito ang mga bagay na nagpapatunay sa kanyang pagiging isang disipulo. Halimbawa, nakikita na marka sa buhay niya yung Jesus loves above all. Minamahal niya si Jesus kaysa sa anumang bagay. Marka na niya yan, nagmamark yan sa buhay niya. Okay? And ano pa po ang halimbawa? Yung pagtangi sa sarili, denies himself. Ano pa? Take up his cross daily. Okay. And follow Jesus. Bear fruits.
make disciples. Okay, yan po ang mga makikita natin na marka ng isang tunay na disipulo na napag-usapan natin nung nakaraang discipleship Bible study natin. Okay, ngayon naman po, ano naman ang tanong na masasagot kapag pinag-usapan ang marka ng isang tunay na disipulo? Ano ang palatandaan ng isang tao ay tunay na disipulo? Yan po ang masasagot na tanong. Ano ang palatandaan na ang isang tao ay tunay na disipulo? Okay, sa characteristics naman o katangian naman ng isang tunay na disipulo, ang karakteristik po o katangian ay tumutukoy naman po sa mga tinatawag natin na katangian mo bilang tunay na disipulo. Asal, puso, okay, ng isang tunay na disipulo. Ito ang uri ng isang disipulo na tumutukoy sa pagkatao mo. Okay? Ito ay unti-unting nabubuo habang lumalakad ka kay Kristo. Hindi ito agad nadidevelop o hindi agad ito nandyan na karakter mo. Ito ay nadidevelop, no? Sa iyong buhay para ito ay iyong maging ugali, makasanayang karakter sa buhay. Good evening po, Ate Margie Sabido, Pastor Arsenio Nadnaden. Good evening po sa inyo. Okay? So, ito ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung marka kanina yon, okay, nakikita natin yung marka niya bilang isang disipulo. Ngayon naman yung kanyang katangian, pag-uugali, asal, o puso ng isang disipulo. Okay. Tinutukoy dito, pag sinabi mong characteristics, katangian ng isang tunay na disipulo, halimbawa dito yung pagiging isang humble niya, teachable spirit siya, faithful siya, obedient, compassionate, okay? Patient, spirit-filled, okay? Self-control, lahat yan ay natatawag na katangian. Okay? Ang tanong na sinasagot naman dito, kung anong klase ng tao ang taong ito o ikaw bilang isang tunay na disipulo. So, simple lamang mga kapatid, ang pagkakaiba ng dalawang ito. Okay? Ang marks ay ang ebidensya o palatandaan ng pagiging disipulo mo. Okay? Kapag sinabi namang characteristics mo, katangian mo, ito naman ay ang pagkatao mo bilang isang disipulo. Okay, halimbawa, good evening po, Pastor Gerson. Okay, Mr. Edna Zambrano watching. Good evening po sa inyo. Halimbawa po ng isang tao na nakakakitaan ng katangian o karakteristik. Halimbawa yung obedient ng isang tao, karakteristik yun, katangian yun, obedient siya. Okay? Dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo araw-araw, ang obedient na ito ay nagiging marka niya o ebidensya niya na siya ay isang tunay na disipulo. Okay? Kaya may pagkakataon na may mga salitang lumalabas sa parehong listahan ng mark at characteristic, pero magkaiba ng perspective. Maliwanag po ba? Sa characteristic o karakteristik, ang diin ay pagkatao o karakter. Sa mark naman, ang diin ay patunay at nakikitang bunga ng pagiging isang disipulo mo. Oh, gandang gabi, darling. Ginunood ang aking darling ngayon. Okay. So, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, itutuloy po natin, mga kapatid. Tininlan lang po natin, pinagkumpara lang natin kung ano ba ang pagkaiba nung tinalakay natin last week na marks of the disciple of a true disciple at ang characteristics of a true disciple. Okay po? So, tingnan po natin ngayon mga kapatid, ano? Ang gusto kong bigyan ng diin dito sa mga characteristics na ito.
Meron po tayong 8 na tatalakayin ngayon. Pero kung hindi natin matatapos, ay pwede naman po nating ituloy next week. Pero kung matatapos po natin, ay isang napakagandang bagay, para po maka-abanse tayo. Okay, tingnan po natin dito po sa Lucas 9:23. Okay, tingnan po natin. Okay, Bible. Yung Bible natin. Praise God. Hallelujah. Okay. So, dito po, ang una nating titingnan dito, Luke 9:23. Buksan po natin ang ating Bible. Yan. Sister Margie Sarceda. Yan, good evening. Okay, Luke 9:23, sabi niya dito. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Oh, sabi niya doon, sinabi niya sa kanyang lahat, kung ang sino mang ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay. So, tingnan po natin, Dumako na po tayo, nakita naman na po natin dalawang pagkakain ditong mark at characteristics. Dumako na po tayo sa una dahil meron tayong 8 na tatalakayin. Okay, na characteristics ng isang tunay na disipulo. Okay? Dadako po tayo dito sa una. A true disciple loves God above all. Uulitin ko yung binasa ko. If anyone comes to me, Luke 14:26, and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, okay, even their own life, such a person cannot be my disciple. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Napakarami pong nalilito sa verse na ito, kapatid. Hindi ibig sabihin ni Jesus na kamuhian natin ang ating pamilya. Hindi po tayo kailanman tinuruan ni Jesus na kamuhian natin ang ating sarili, ang mga kapatid natin, ang ating pamilya, no? Hindi niya itinuro ang hatred. Sa kulturang Hebreo, kapatid, ang salitang hate ay isang paghahambing. Pagtuladan niya, paghahambingin, okay? Ang ibig sabihin nito ay ang pagmamahal natin kay Kristo ay dapat higit na pagmamahal kesa anumang bagay o sino man na makakapalit sa Kanya o anumang bagay sa buhay natin. Yun po ang ibig niyang sabihin. Ibig sabihin, kapag may pagpipilian tayo sa pagitan ng pagsunod kay Jesus o pagsunod sa mga tao, ang tunay po na disipulo ay mas pipiliin niya si Jesus. Okay, paano mo ito maia-apply, Sister Margie? Okay? Kung sasabihin ng pamilya mo, o ng asawa mo, o hindi naman siguro kasi mabait ang asawa mo, pero kung sasabihin, halimbawa, ng pamilya mo, ka nang magsimba. Ano ang pipiliin mo? Kung sasabihin ng barkada mo, ni kumari mo, huwag ka nang maglingkod. Ano ang pipiliin mo, kapatid? Kung sasabihin ng mga katrabaho mo, kung ikaw ay nagtatrabaho, iwan mo na ang iyong pananampalataya. Sister Noveline Balansi, good evening. Okay, iwan mo na ang pananampalataya. Anong sasabihin mo, Sister Margie? No? Ano ang pipiliin mo? Ang tunay po na disipulo ay inuuna si Kristo. Okay? Sana maintindihan natin yon, na yung ibig niyang sabihin dito, mga kapatid, sa una nating tinatalakay, na a true disciple loves God above all.
na ang tunay na disipulo ay kakakakitaan po ng isang katangian o karakteristik na minamahal niya ang Diyos kesa sa anumang bagay o sino man na hahadlang sa kanya, mga kapatid. Sir Jules Catrice, good evening, no? So, ito po ang gusto niyang tumbukin dito, no? Dapat alam nating piliin at unahin i-prioridad dahil mahal natin ang Diyos. Okay po? Ayan. So, yan po ang ibig sabihin nito. Matthew 22:37. Okay, basahin natin. Magbasa tayo. Ayan. Sabi niya rito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. O, sabi niya dito sa Bible ko. Pansinin niyo kapatid, hindi sinabi ni Jesus na mahalin siya ng kalahati lang ng puso mo. Hindi rin niya sinabi, Sister Margie, na 80% lang ang ibibigay mo sa kanya. Kundi ang sabi niya, all, lahat. Buong puso, sabi niya. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Hallelujah. Buong kaluluwa. Buong pag-iisip. Buo, kapatid. Hindi kalahati, hindi 80%. Buo, wholeheartedly, no? Ang disciple ay may undivided devotion kay Kristo. Glory to God. Ganyan ang gusto ng Diyos kapag minahal natin siya above all. Hallelujah. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Isipin ninyo ang isang mag-asawang tunay na nagmamahalan, kapatid. Hindi sapat na sasabihin ng asawa, mahal kita kapag libre ako. Hindi po. Ang tunay na pagmamahal ay may binubuo po ng priority, commitment, at faithfulness. Ganoon din po ang relasyon natin kay Jesus. Hindi siya dapat pangalawa lamang, Sister Margie, sa ating buhay. Hindi po. Siya ay dapat maging number 1. Una. Siya po dapat ang una sa buhay natin. Tanungin natin ang ating sarili, kapatid. Ano ang pinakamahalaga sa ating buhay? Si Jesus ba? Ang trabaho ba? Ang negosyo ba? Ang pamilya ba? Ang sarili ba? Ang tunay po na disciple o disipulo ay may iisang Panginoon at ito lamang si Jesus. Hindi dapat marami ang Panginoon ng tunay na disipulo ni Kristo. Dapat iisa lang ang ating Panginoon. Kapag meron tayong Panginoon at si Jesus, siya ang number 1 natin sa lahat ng bagay. Pangalawa na lang po ang pamilya, pangatlo ang trabaho, susunod ang negosyo, susunod po ang sarili. No? Dapat po siya ang pinaka-top, siya ang pinakauna. Okay, number 2 na karakteristik na dapat ay nasa atin bilang isang tunay na disipulo. Okay? A true disciple denies himself. Denies self. Okay. Denies self. Luke 9:23. Basa ulit tayo. Sister Juliet, basahin mo yung Bible mo dyan. Okay? Sabihin ko sana pakilakas pero hindi pala pwede, no? Okay, so sabi niya rito, nakita po ninyo dyan sa Lucas 9:23. If anyone wants to come after me, let him deny himself. Sabi niya doon. Ito po ang isa sa pinakamahirap na utos ng ating Panginoong Jesus. Hindi po niya sinabi na improve self. Pero ang sabi niya, kapatid, sa binasa natin,
no? Let him deny himself. Ayan. Let him deny himself. Pagtangi mo daw ang iyong sarili. Napakahirap, ano po? Pero dito, pansinin natin, hindi niya sinabi na improve yourself, hindi niya sinabi na express yourself, hindi rin niya sinabi na kung ano pa ang gawin mo sa sarili mo. Ang sinabi niya ay deny yourself. Itangi mo ang iyong sarili. Ano po ang ibig sabihin nitong deny yourself na ito? Hindi po ito nangangahulugan na hindi mo aalagaan ang sarili mo at papabayaan na lamang. Hindi rin ito nangangahulugan na wala kang halaga, kapatid. Ang ibig sabihin nito, ay isuko mo ang karapatang ikaw ang nasusunod sa buhay. Ang ibig sabihin nito, mula ngayon, si Kristo na ang Panginoon mo at siya na ang masusunod sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng deny yourself. Sarili, hindi na ikaw ang masusunod. Meron na akong Panginoon. May Lord na ako sa aking puso, sa aking buhay na nagdadrive ng aking isip at puso at pagkatao. Siya ay si Jesus. Kaya ngayon, i-deny ko ang aking sarili. Ibig sabihin, isusuko ko ang karapatang na ikaw ang masusunod o ako ang masusunod sa buhay na ito. Mula ngayon, si Kristo na ang masusunod. Ang Panginoon na ang masusunod sa buhay ko. Simple lang, yan ang ibig niyang sabihin. Deny yourself. Isuko mo kay Jesus ang lahat. Hindi na ikaw ang masusunod. Okay? Galatians 2:20. Anong sabi niya doon? Okay, sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Napakaliwanag. Tayo daw po ay naipako na, no? Kasama ng napako ni Kristo. Kasama ng, napako sa pagkapako ni Kristo. At ngayon tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay na kay Kristo at si Kristo na ang nabubuhay sa puso natin. Ibig sabihin, yung gusto na po niya ang nasusunod. Ito po ang puso ng discipleship. Hindi ako ang masusunod kung hindi, Panginoon, anuman ang nais mo ay gagawin ko. Okay? Yun na yun. That's the heart of discipleship. Ang laban ng laman, ang natural na lumalabas sa ating isip at sa ating bibig minsan, gusto ko ito, ayaw ko niyan, mas gusto kong sundin ang nararamdaman ko. Minsan ganun tayo, kapatid, di ba? Ngunit, kapag tayo po ay tunay na disipulo ni Kristo, nagtatanong tayo, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iniisip ko na ito? Dito po, nagsisimula ang tunay na spiritual maturity. Kapag ginawa natin na si Jesus ang pinakamagandang halimbawa sa buhay natin araw-araw. Alam niyo yung sinabi ni Jesus doon sa Luke 22:42. Alam mo sabi niya doon, kapatid? Sabi niya, okay, para baka magkamali ako sa sasabihin ko. Tingnan natin. Okay, sabi niya, Luke 22:42. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Di ba? Maliwanag po. Lina Bells. Okay? Watching po siya. Mag-aral tayo. Ang sabi niya doon, Father, if you are willing, take this cup from me. Okay?
Doon sa Garden of Gethsemane, ipinakikita ni Jesus ang perpektong halimbawa po ng self-denial. May sarili siyang nararamdaman bilang tao, kapatid. Ngunit pinili niyang sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Kung ang ating Panginoon ay namuhay ng ganitong pagsunod, kapatid, lalo pa po sana tayo na kanyang mga alagad. Okay? Ano po ang application nito sa atin? Kapag nasaktan ka at gusto mong gumanti, ano ang pipiliin? Kapag gusto mong gumaling, ano ang gagawin mo? Kapag gusto mong magsinungaling para makinabang ka doon sa kasinungalingang iyon, ano ang pipiliin mo, kapatid? Kapag gusto mong sundin ang kasalanan kaysa sa Diyos, ano ang pipiliin mo? Ang tunay po na disipulo ay mas pipiliin niya na sumunod kay Kristo kahit mahirap gawin. Kasi nga, sinusunod niya yung deny self. May pagtangi sa sarili. Yung tipong hindi ikaw ang masusunod sa mga desisyon, sa mga iniisip mo, sa mga ugali mo, at sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung hindi si Kristo, kapatid. Dahil ikaw ay disipulo niya. Okay po? Okay. Ang self-denial is not losing your identity. It is surrendering your life to Christ so Christ can transform it. Good evening, Mr. Weng Almonte. Okay po? Mag-aral tayo ng pagiging isang characteristics, mga katangian ng tunay na disipulo ni Kristo. Napag-aralan natin at the past lesson natin na ang disipulo ay nag-aaral. Christian, tayo ay nagmamatured at nagiging tunay na disipulo ni Kristo. Hindi lang tayo sapat na mananampalataya, kailangan nating mag-mature. Alam mo, ang bata, pag nanatiling bata, ay hindi maganda. So, bilang Kristiyano, kailangan nating lumaki. Mr. James Atelba, good morning. Good evening, no? Ang aking pamangkin. No, nasaan ka na ngayon? Halika, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Okay? So, bilang isang disipulo ng ating Panginoon, bilang Kristiyano na tinatawag, hindi lang sapat na tayo ay believers. Hindi lang sapat na tayo masasabing Kristiyano, dapat tayo po ay mahubog, mabuo bilang isang tunay na disipulo ni Kristo, nakakakitaan ng mga ganitong katangian. Okay? So, pangalawa, self-denial. Isuko mo ang lahat kay Kristo. Siya na ang masusunod, hindi na ikaw. Ang example natin dyan, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang unang nagtangi ng kanyang sarili. Hindi niya tinupad kung ano ang gusto niya, pero sabi niya, Lord, your will be done. Hindi ang aking gusto, pero ang nais mo po sana ang masunod. Okay? Siya po sana ang gawin nating example sa pangalawa na ito na ating pinag-aralan. Okay po? So, susunod nating titingnan na karakteristik ng isang true disciple ay ito pong tinatawag na a true disciple take up the cross daily. Pastora Agnelli, magandang gabi po sa inyo dyan sa Hong Kong. Okay? So mag-aral tayo, no? Dito po, sinasabi niya rito, alam nyo, ini-encourage ko sa totoo lang. Aral ng aral. Pastor ka man, pastora ka man, believers ka man. Mag-aral tayo. Araw-araw. Kung maaari, gawin nating habit, gawin nating lifestyle. Lifestyle ang pag-aaral.
ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang tunay na disipulo ni Kristo. Hindi humihinto sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Mag-aral, ipamuhay ang pinag-aaralan, okay? Para mabuo yung characteristics na ito sa buhay natin. Okay, pangatlo na ating titingnan at pag-aaralan. A true disciple takes up the cross daily. Okay. Luke 9:23. Tingnan natin. Stora Lobelia. Okay? Halika, mag-aral tayo. Then sabi niya, Luke 9:23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. See, alam niyo kung iintindihin natin ang bawat salitang ito, mga kapatid, ang Biblia po ay napaka-mysterious. Marami po siyang gustong ipahiwatig, ipaintindi sa atin, i-reveal sa atin na katotohanan. Sabi niya doon, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang cross araw-araw at sumunod sa akin. Yung tanggihan ng sarili, yung deny self na sinabi natin kanina ay pagtangi mo dun sa gusto mo at kukunin mo na kung ano ang gusto ni Jesus, isusuko mo yung gusto mo sa kanya at yung gusto na niya ang masusunod. Ngayon naman titingnan natin dito yung pangalawang sentence na binanggit niya doon, at pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Araw-araw. Okay? Marami pong tao ang mali ang pagkaunawa sa salitang cross. Okay? May nagsasabi, ang asawa ko, ang cross ko ay Apo Iman. Ang kahirapan, ang cross ko. Ang sakit, ang cross ko. Pagamat maaring gamitin ang salitang iyon, mga kapatid, sa pang-araw-araw na usapan, pero hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus sa Luke 9:23. Ano po ang sinasabi niya doon? Nung panahon po ni Jesus, kapatid, ang cross ay simbolo ng kahihiyan. Ano pa? Pagtangi sa sarili, pagdurusa, at kamatayan. Yan po ang apat na ibig sabihin ng cross na sinisimbolo po niya ang apat na ito. Kahihiyan, pagtangi sa sarili, pagdurusa, at kamatayan. Kapag ang isang tao ay nagpasan o nagdala ng cross, alam na ng lahat na siya ay papunta sa lugar ng kanyang pagpapako. Sa time ng Hebreo, nasa time na sa Hudyo that time. Kaya nang sabihin ni Jesus sa kanila na, take up your cross daily. Ang ibig niyang sabihin, kapatid, ay maging handa kang isuko ang iyong sarili araw-araw, alang-alang sa akin. Yun po ang pinupuntos ni Jesus diyan. Hindi ibig sabihin na kalbaryo mo ang cross mo. Ay kung asawa mo, problema mo ay cross mo daw. Maaaring sa ibang part ng usapan ay magamit. Pero dito po, sa talagang ibig sabihin niya rito na take up your cross daily, maging handa kang isuko ang iyong sarili araw-araw, alang-alang sa akin. Manang Feby, Kasangan, Palakat. Magandang gabi. Ateng, ang aking ateng na napakabait, no? Napakaganda po nitong ating pinag-uusapan. Ang ibig sabihin ng daily, araw-araw, pansinin natin ang salitang daily, kapatid, ano? Hindi sinabi ni Jesus na once a year napasanin mo ang cross. Hindi lang kapag mahal na araw, ano? Hindi po. Wag nating ma-misinterpret ang Biblia. Okay? Brother Timothy, good evening. Ano ang sabi niya doon? Hindi once a year, hindi rin kapag Sunday lang. Pero ang sabi niya, daily, araw-araw, pasanin mo ang iyong cross. Ang discipleship ay hindi Sunday lifestyle lamang. Ito po ay Monday hanggang Sunday. Sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa social media, hallelujah. Lahat ng bahagi ng ating buhay ay dapat nagpapakita tayo na tayo ay isang disipulo ni Kristo, kapatid. Uulitin ko,
ang isang believer o isang mananampalataya, hindi lang isang nagpatingga ka, ijay mamatpati ka lang. Dapat lumago ka at maging tunay ka na disipulo ni Kristo. Kaya ito nga, pinag-aaralan natin. Okay. Atin pong ipagpatuloy. The cross represents daily surrender. Ang cross ay nagsisimula po sa pag-surrender natin araw-araw sa Panginoon. Ikaw ang masusunod, Lord. Hindi kasi minsan hindi natin talagang sinusuko 'Di ba? Andun pa rin yung tinatawag natin na reservation. Meron pa rin yung, Lord, kasi ganito 'di ba? Wala talaga tayong pagpasa ng cross araw-araw kasi nga mas nasusunod pa rin yung gusto natin. Sandali lang, Lord, tapusin ko muna yung ganitong project ko. Magpapakatotoo na ako sa iyo, Lord, 'di ba? Minsan ganun ang ating mga pangangatwiran bilang isang tao. Pero bilang isang disipulo, tunay po na disipulo ni Kristo. Hindi ibig sabihin na wala nang problema na darating sa atin. Hindi po ibig sabihin na madali ang buhay, kapatid. Ang ibig sabihin ay kahit mahirap, patuloy po tayong sumunod. Pasan ang ating cross na may buong pusong pagsuko sa nais ng Diyos sa buhay natin. Yan ang pagpasan ng cross. Philippians 1:21. For me, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ganito po ang puso ni Apostle Paul. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ang kamatayan ay isang gain o gunguna. Yan ang puso ni Paul. Hindi na umiikot ang buhay niya sa kanyang sarili, kapatid. Umiikot na ito kay Kristo. Ito po ang tunay na puso ng isang discipleship. Ganito po sana ang katangiang makita sa atin. Hallelujah. Ito po ay isang karakteristik ng isang tunay na disipulo na dapat ma-build up, maging lifestyle natin, hindi lang bukas, pangalawang araw mawawala. No, dapat every day. Every day. Pasanin mo ang krus mo. Sumunod tayo kay Kristo. Nang ibig sabihin, itangi mo ang sarili mo. At hayaan mo na yung gusto ni Kristo ang masunod sa buhay mo. Mahirap ba? O may totoong pagsubmita tayo o pag-surrender tayo sa Lord? Wala pong imposible sa Kanya. Halimbawa po, may pagkakataon na mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Ano po ang pipiliin natin? Ganito ang application yan. No? May pagkakataon na mas madaling gumanti kaysa magpatawad. Ano ang pipiliin natin? Magsinungaling kaysa sa katotohanan? May pagkakataon na mas madaling sumuko kaysa magpatuloy. Ano ang pipiliin mo, kapatid? Ang disciple ay araw-araw pumipili kay Jesus. Hallelujah. Ang greatest example natin dito, si Jesus na naman. Kanina, si Jesus yung deny yourself. Dito po sa Take Up Your Cross Daily, si Jesus ulit. Philippians 2:8, Sister Donna, good evening. Sabi niya sa Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, okay? He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Si Jesus mismo, kapatid, ang unang nagdala ng cross. Hindi niya tayo inutusang gawin ang isang bagay na hindi niya ginawa. Inuutos niya ito dahil nasubukan na niyang gawin. Di ibig sabihin na humanap tayo ng kahoy dyan, gawin nating cross at pasanin natin. Binigay niya ang kanyang buhay. Yun ang ibig kong sabihin. Nagpapako siya sa cross
Kahit tayo dapat ang magbata ng kasalanan. Pero, binigay po niya ang kanyang buhay para ipako sa cross willingly. Hallelujah. Very willing siyang nagbigay ng kanyang buhay. Ngayon, tayo naman po ang tinawag na mamuhay para sa kanya. Ang hinihingi lang po niya sa atin, sumunod tayo sa kanya araw-araw, pasan ng ating krus, hindi ibig sabihin na kalbaryo yan. Sumunod tayo sa kanya araw-araw na may tunay na pagsuko ng ating mga gusto. At yung mga gusto na ng Diyos ang masusunod sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid, ano ang kailangan kong isuko upang sumunod kay Kristo? May pride ba tayo? May unforgiveness ba tayo dyan? May kasalanan bang ayaw pang bumitiw-bitiw sa atin, kapatid? May relasyon ba tayong hindi kalooban ng Diyos? May bisyo pa ba tayo dyan? May idol pa ba sa puso natin? Ang tunay po na disipulo ay handang isuko ang lahat para kay Jesus. Yan po ang ibig sabihin yan. Deny yourself and take up your cross daily. Hallelujah. The cross, sabi niya doon, is not merely something we admire. It is something we carry every day as follower of Christ. Hallelujah. Gandang gabi, Ate Imelda Diwan. Kigangan. Okay? Number 4 na karakteristik po na gustong makita ni Kristo sa buhay natin bilang tunay na disipulo niya. Ano po ito? Pang-4, a true disciple obeys Christ. Ang tunay na disipulo ni Kristo, mga kapatid, ay meron pong pagsunod sa Kanya ng totoo. Hindi sa salita lamang. John 14:15. Okay. Ito. No? Marami nagsasabing, I love you, Lord. Pero pagdating sa obedience, dito po tayo nanghihina. Pero kaawaan tayo ng Diyos. 14:15 sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, okay, sundin niyo ang aking mga ipinag-uutos. Marami pong tao ang nagsasabing mahal ko ang Panginoon. Totoo po yan. Ngunit sinabi ni Jesus, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ako. Ang obedience po ang tunay na ebidensya ng ating pag-ibig kay Kristo. Hindi emotion. Okay? Hindi emotions lang. Hindi salita lamang. Kung hindi pagsunod, kapatid. Pagsunod. Love produces obedience. Kapag tunay mong mahal ang Diyos, kapatid, hindi mabigat ang pagsunod. Totoo po yun. Kung mahal natin ang Diyos, hindi po mahirap ang sumunod sa Kanya. Pag sinabi niyang mag-aral tayo ng salita ng Diyos, pero anong ginagawa natin? Brother Reggie, gandang gabi sa iyo. Hallelujah. Magandang gabi. Love produces obedience. Kapag talagang mahal natin ang Diyos, kapatid, hindi po mabigat ang sumunod sa Kanya. Hindi ibig sabihin na mandali. Ngunit ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Hindi po ba? Katulad ng isang anak, kapatid. Ang mabuti pong anak, sumusunod hindi lamang dahil takot siya na maparusahan. Sumusunod siya dahil mahal niya ang kanyang magulang. Ganon din po ang isang disipulo. Ang tunay na disipulo, kapatid. Marunong tayong sumunod doon sa tumawag sa atin, doon sa nagligtas sa atin, doon sa nagsakripisyo para sa atin, doon sa
ginawa na nating Lord sa buhay natin. At sinabi niya sa atin na deny yourself and take up your cross. At sinabi natin doon na ang ibig sabihin doon ay tunay na pagsunod. Buong pusong pagsuko sa Kanya ng mga gusto mo para yung gusto na niya ang masunod. Okay? So, dito, kung talagang mahal natin siya, hindi mahirap gawin ang pagsunod. John 8:31. If you continue in my word, sabi niya, then you are my truly disciples. Okay? Pansinin po natin. Hindi niya sinabi na, if you hear my word, okay? Sinabi po niya, if you abide and me, sabi niya yata doon sa ibang sa ibang version. Hindi po niya sinabi na if you hear my word. Hindi niya sinabi na if you own a Bible. Hindi rin niya sinabi na if you memorize verses. Ang sabi niya, continue in my word. Manahan sana ang salita ko sa inyo. Ibig sabihin po nito ay nagpapatuloy tayo, isinasabuhay natin, nagpapatuloy yung salita niya sa buhay natin. Ibig sabihin, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. James 1:22. Be doers of the word. Yan. Reveal ni Lord sa akin to minsan pagising ko ng umaga, after my prayer. Sabi niya, be doers of the word and not hearers only. Kapag daw ganon, deceiving yourselves. Okay? Maraming Kristiyano po ang mahusay makinig. Totoo naman po yan. Marami pong mahusay mag-notes. Maraming mahusay mag-share ng verses. Pero ang tanong ay, ina-apply po ba natin ito sa ating mga sarili? Ang knowledge na walang obedience ay hindi spiritual maturity, kapatid. Ang tunay na maturity ay makikita kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Isipin natin ng isang pasyente. Nagpunta siya sa isang doktor. Okay? Nakinig siya sa lahat ng instruksyon ng doktor na ito, kapatid. Umuwi siya. Pero hindi niya ininom ang gamot na ibinigay ng doktor at binigyan pa siya ng instruction. Kapatid, palagay mo, gagaling po ba siya? Hindi po, di ba? Bakit? Dahil ang pakikinig lamang ay hindi sapat. Kailangan sundin mo ang instruction. Pinaliwanagan ka, nakinig ka, no? Pero ang nangyari, hanggang sa pakikinig lamang siya. Pero hindi niya lagyan ito ng action. Walang obedience sa instruction ng doktor. Ganoon din po ang isang Kristiyanong buhay. Bilang isang tunay na disipulo ni Kristo, nagmamatured na Kristiyano, hallelujah, hindi sapat na makinig tayo ng sermon, hindi sapat na mag-take note lang tayo, hindi sapat na mag-attend lang sa Bible study, kapatid. Hindi sapat na magbasa lang tayo ng Biblia. Kailangan isabuhay natin ito. I-apply natin ito. Sundin natin ito. Mag-obey tayo sa Panginoon. Obedience even when it is difficult, sabi nga nila. Minsan, ang utos po ng Diyos ay mahirap. Halimbawa, magpatawad, mahalin ang kaaway. Yan ang mga utos ng Panginoon, di ba? Maging mapakumbaba, maging banal o holy. Topic namin nung Sunday yan. No? Ngunit, dito nasusukat ang pagiging isang tunay na disipulo natin, kapatid. Hindi lamang kapag madali ang pagsunod, kundi lalo na sana kapag ito ay mahirap. Dapat tayo po ay marunong pa ring sumunod sa mga ito. Matthew 7:24, panghuling discussion natin, at ang oras po natin ay
humigit kumulang na. Hindi natin kayang tapusin itong 8 na characteristics. Kaya hanggang 4 lang muna tayo. Matthew 7:24. Everyone who hears this word of mine and puts them into practice, it is like a wise man who built his house on the rock. Sabi niya. Sister Olympia Kaluwing, gandang gabi. Napakaliwanag ng sinabi niya. Ang kung sino mang nakikinig sa aking mga salita, at ilalagay niya ito o gagawin niya ito para siyang maihahalin tulad sa isang matalinong tao o wise man na nagbangon ng isang bahay sa isang bato. Okay? Hindi sapat ang hearing, may kasunod na doing. Kapag narinig mo, i-action mo. Okay? I-apply mo. Ang matalinong disciple ay hindi lamang nakikinig, kapatid. Isinasabuhay niya ang salita ng Diyos. Okay. Tanungin natin ulit ang ating mga sarili, mga kapatid. May bahagi po ba ng buhay natin na alam natin na hindi pa natin nasusunod sa Panginoon? May command po ba ang Panginoon na matagal nang ipinagpapaliban natin? Handa na po ba tayong sumunod kahit may kapalit na sakripisyo? Hallelujah. Kapatid, ikaw ang makakasagot niyan. Hindi ko kayang sagutin yan. Ikaw mismo ang makakasagot yan, ng iyan sa iyong sarili. Okay? So, ilagay po natin ito na memory verse natin o isang napakagandang quote na iiwanan natin sa ating mga isip ngayong gabi. Yung katagang, obedience is the practical expression of our love for Christ. A disciple is recognized not only by what he knows about Jesus, but by how faithfully he obeys Jesus. Hallelujah. Sana po ang isang napakagandang memorable quote na ito ay mailagay natin sa ating isip. That obedience is the practical expression of our love for Christ. A disciple is recognized not only by what he knows about Jesus, but by how faithfully he obeys Jesus. Okay po? So, sana po ang tunay na disipulo ay may mga ganitong characteristics. Tulad po ng nabanggit natin, love God above all. Number 2, deny self. Number 3, take up the cross daily. Maliwanag po yan, ipinaliwanag natin. Number 4, obeys Christ. Hallelujah. So, ngayong gabi po, yan lang po muna ang aking iiwanan sa inyo na ating pag-aaralan na bahagi ng ating discipleship series na ang topic po natin ay characteristics of a true disciple. Hallelujah. So, tayo po ay manalangin at nais ko po kayong ipanalangin sa gabing ito. At yun pong 4, no? Yung 4 pa na huling characteristics natin ay babanggitin po natin, pag-aaralan natin next week po. Hallelujah. Let us pray. Father, we bless your name. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng mga salita mo sa pamamagitan po ng live na ito sa FB. Lord, salamat dahil sa ganitong paraan ay maaari po naming makasama ang aming mga kapatid na may tunay na pusong disciple, Panginoon. May tunay na pusong gustong mabago, gustong mahubog ng mga salita mo, gustong ipamuhay ang salita mo araw-araw.
Panginoon, ang tunay po na disipulo na lumalaki at nahuhubog ng mga salita mo ay may tunay na pag-ibig sa iyo above all. Meron pong tunay na pagtangi sa sarili o self-denial. At meron pong tunay na pagpasa ng kanyang cross araw-araw. Meron pong tunay na pagsunod sa iyo. Lord, tunay nga po o Diyos, na minsan ang dali lang sabihin ng mga ito, pero salamat dahil pinapalalim mo kami sa pagkaunawa na ang tunay po pala na disipulo, Panginoon, sa mga binanggit mo na ito ay hallelujah, hallelujah, makita namin na hindi na kami ang nabubuhay sa aming sarili kung hindi ikaw na. Hindi na ang gusto namin ang nasusunod kung hindi ikaw na. Hindi po ang mga bagay-bagay na naririto sa lupang ito ang priorities namin kung hindi ikaw na. Panginoon, salamat po God sa pagpapaalala mo sa iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, O God, na habang kami po ay nabubuhay araw-araw, meron pong pagpapatuloy na paglago sa buhay namin. Meron ka pong araw-araw na panibagong mensahe sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabi pong ito, abutin mo ang mga kapatid na ito na nakasama namin ngayong gabi. Hindi ko man sila mabanggit lahat, pero Ama, itinataas ko po silang lahat. Hallelujah. Lahat po ng mga nakasama namin sa online sa gabing ito. At maging ang mga manunood pa ng bidyong ito. Panginoon, pagpalain mo po sila. Abutin mo po sila, O God. Patuloy mo pong ibigay ang wisdom and knowledge sa bawat isa sa amin. Upang kami po ay patuloy na lumago sa iyong mga salita, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nahuhuli na Diyos. Mahal mo kami at nais mo na maging maayos kami na disipulo mo, Panginoon, na kami madadatnan mo sa lupa. Dito sa mundong ito, O God, upang kami ay kunin na tunay na kawangis mo, Panginoon. Dahil yun lamang, Panginoon, ang ultimate goal mo sa bawat isa sa amin. Ang kami po ay maging tunay na disipulo mo na kawangis mo, Panginoon. Hallelujah, sa araw-araw na pamumuhay na ito. Lord, thank you, Lord, and we give you all the praise. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Magandang gabi po at hanggang sa muli. Next week po ulit. Sama-sama po ulit tayo. God bless.